Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng talakayan natin dito po sa Veritas. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Veritas Facebook page natin, follow na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa Veritas YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Mga kabunyog, mga kabayan, dito po sa Veritas, pumipili tayo ng piling-piling topic na dinidiscuss ko para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan dahil ang katotohanan, ang veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. O ito mga kabunyog mga kababayan, ah, windang na ang kampo ng Duterte at mga aliado nila sa sunod-sunod na mga kaso at problema. Ngayon lang na araw ngayon lang na araw, naglabas ng precautionary hold departure order ang Korte, Manila Regional Trial Court. Inuorderan ang Bureau of Immigrations na huwag palabasin ng bansa. Sila Jinggoy sila Jinggoy, sila Bong Revilla. Sa bagay, si Bong Revilla nakakulong na. Pero sila Jinggoy, hindi na pwede. Kaya, ano na, precautionary hold departure order na. Yan. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, hindi na pinapaalis kasi posibleng lumabas na ang arrest warrant. Yan ang ibig sabihin yan eh. Hindi na pinapaalis. Bawal na. Kahit wala pa silang kaso sa korte, precautionary hold departure order. Iba yung hold departure order, yun na talaga yung order na wag ka, pag hold departure order, may kaso na sa korte. Ang precautionary hold departure order, kasi ang nangyayari, kapag wala pang kaso sa korte, hindi mo pa naman pwedeng arestuhin. Ay ang nangyayari, tumatakas. Umaalis na, wala pa namang kaso eh. Kaya ngayon, mayroon ng konseptong tinatawag na precautionary hold departure order. Wala na. Kaya si Jinggoy naglabas na ng precautionary hold departure. Hindi na makakatakas. Kaya ano na ito mga kabunyog mga kababayan, araw na lang binibilang niyan. Ano na ito? Si Bunuan nga eh. Si Bunuan, aalis na sana. Hindi na siya makaalis kasi linabas na yung precautionary hold departure order. Kaya, si Bato at si Bongo, si Bato nagtatago na. Si Bongo, hindi na alam kung anong gagawin. Magtatago na rin ba siya? Yung mga, tuwang-tuwa nung panahon ni Duterte dahil nabigyan ng matataas na posisyon. Si Albayalde, si Lapinya, si Danao, yan yung mga si Aguirre, naging Justice Secretary, anong nangyari ngayon? Nung panahon ni Duterte, tuwang-tuwa sila kasi matataas ang posisyon nila. Ang problema, sila hindi, sila, yung mga ginagawa ni Duterte na mga pagpatay sa war on drugs, hindi nila O kaya ngayon, anong nangyayari? Si Bato nga, sabi ni Robin Hood Padilla, hindi, si Bongo pala. Ang sabi daw ni Bongo, sabi ni Robin Padilla, nung malaman yung nangyari, kasama siya sa pinangalanan, bakit ako nadamay? Yun yung tanong yun yung tanong ni Bongo. Bakit daw siya nadamay? Tinanong niya pa. Akala niya kasi dahil hindi naman siya pulis, hindi naman siya kasama sa law enforcement, ay siyempre pag sinabi mong mga pagpatay, yan, pulis yan, ay siya, nga naman siya, alalay ni Special Assistant to the President, SAP, tapos Presidential Management Staff. Problema, ang role niya kay Duterte, hindi lang naman Presidential Management Staff or Special Assistant, yun yung titulo ng title niya. Pero ang ginagawa niya kay Duterte, lahat ng meetings ni Duterte, kahit gabi, kahit kung saan, kasama siya. Alam nga namang hindi niya naririnig yung mga meeting ni Duterte. Nung meeting ni Duterte, sila Garma, sila Leonardo. Kaya nga sabi ni Garma yung kanilang mga gustong ipaabot sa presidente, kay Bongo dumadaan. Yung mga pinapaabot naman ni Duterte papunta sa kanila, si Bongo rin dumadaan. Kay Bongo rin dumadaan. Yung mga reward, kanino galing? Kay Bongo rin. Sasabihin ngayon ni Bongo, wala siyang alam. Hindi siya na-involved.
Puwedeng hindi ikaw yung nag-pull ng trigger, puwedeng hindi ikaw yung nagbigay ng order, pero mayroon kang partisipasyon sa buong common plan na tinatawag. Kaya ngayon problemado na si Bongo, oh. Si Bato problemado na rin, nagtatago. Oh, dati ang ganda ng mga buhay nila, o ngayon ano nang nangyayari? Tapos yung mga kakampi pa nila, kaalyado nila sa Senado, sila Cheese, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, yun, problemado na rin, lalabas na ang mga kaso, lalabas na ang mga warrant of arrest. Si Sara Duterte, magsisimula na ang impeachment. Si Pulong, sasampahan na ng kaso ni Trillanes. Wala. Si Duterte, ihaharap na sa confirmation of charges hearing sa February 23 to 27. Wala. Lahat talaga sila. Si Kibuloy nakakulong. Si Roque hindi makauwi. Kita niyo, kita niyo mga kabundok, mga kabunyog, mga kaubayan. Ha? Windang na ang kampo ni Duterte at mga alyado nila. Si si Cayetano, minority floor leader, siyam ang miyembro niya. Isa-isang nalalagas ngayon. Oh, isa-isang nalalagas. Matitira na lang yata sa kanila apat eh. O yan ang nangyayari sa kampo ng mga Duterte. Saka yung mga alyado nila. O pati yung mga supporters nila na mga tulad ni Celes, ni Jason Sa, may kaso na rin sa NBI. Kinasuhan na ng NBI. Cyber libel si Jason Sa saka si Eric Celes. lahat na sila may mga kaso. Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Si Pukis, di ba may kaso na rin eh. Si Pukis, may kaso na rin yun eh. Tapos yung colonel na withdraw ng support kay PBBM, nananawagan na mag-withdraw na daw ng support kay PBBM. Siya lang naman yung nag-withdraw ng support. Ayan, iko-court martial na rin. Kaya grabe ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang kampo ng Duterte at mga alyado nila ay sunod-sunod ngayon ang mga kaso at problema. Pati yung mga congressman na kakampi nila, si Eric Yap, best friend ni Pulong yan. Dating Appropriations Committee chair noon. Na rin, nag-iisip na rin siguro magtago yun. Kaya, yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyari sa kanila, Kaya, sabi ni Greco Belhica, ang ginagawa sa kampo ng Duterte daw, legal elimination. Yan eh. Marami kasi silang ginawa ng mga krimen sa bayan eh. Kaya walang magagawa. Kailangan silang mapanagot. Katulad niyang mga sa ICC na yan. Tama yung sinasabi ni Leila de Lima, ni Congresswoman Leila de Lima. Noon kasi, inaano na sila, pinapanawagan ng itigil ang mga patayan. Kasi grabe, para kayong pumapatay ng manok. Tao naman yan. Ay wala, hindi rin naman nila pinakinggan yung kiusap ng mamamayan, ng human rights, ng simbahan. Wala. O ngayon, yan na. Kung ano man yung inyong itinanim, yan yung aanihin. O yan, sa totoo lang. Kaya, yung korupsyon sa bayan, wala eh. Akala nila Chis Escudero, akala nila Jinggoy, akala nila Joel Villanueva, akala nila Bong Revilla. Hindi naman yan matutuklasan. Ay wala. Crime does not pay. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. Ito na nangyayari ngayon, pagpapanagot. Kaya yung sinasabi ni Greco Belhicang legal elimination, hindi naman ganun. Ang nangyayari ngayon ay pagpapanagot. Si Duterte, pinapanagot na ngayon. Susunod na si Bato, si Bongo. Pinapanagot na rin sila sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Ayan na, sila Jinggoy, sila Villanueva, Chis Escudero, Revilla. Ano ito? Ito na yun. Kaya, nagkataon lang ba na mga tao ng Duterte ito at mga kaalyado nila? Kasi, yan eh, mga kabunyog, mga kababayan.
Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.